Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, sa natapos po nating eleksyon, nagkakaroon na po ng clear picture kung ano po yung magiging takbo po ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Siyempre, kumbaga, ito talaga yung hinihintay ng marami, especially ng mga nag-file ng impeachment complaint, yung mga taga-House of Representatives na umusad na yung impeachment kay VP Sara. So, sabi nga ni Chis Escudero, by June, bago magsona yung Pangulong Bongbong Marcos, asikasuhin na raw yung impeachment. Pero ngayon, dahil sa bagong composition ng Senado, so magkakaroon po ng alam naman natin, di ba? Siyempre, magkakaroon ng numbers game ng impeachment. So, 8 boto lang ang kailangan ni VP Sara para ma-acquit siya sa impeachment. So, ngayon, tingnan natin dito kung sino-sino ba yung mga sa palagay ninyo, sa palagay natin, sa palagay ng mga political analysts, kung matutuloy ba yung impeachment dito kay Vice President Sara Duterte. So ito, panoorin natin si Boss Dada. Ito patungkol sa yung dynamics ng magiging yung magiging itsura ng ating Senado sa piling nitong mga nanalong kandidato. Panoorin po natin ito para ating maintindihan at magkaroon tayo ng something to look forward to. Medyo lumilinaw na kung sino-sino mga posibleng maging bagong senador o yung nagbabalik na senador. Kabilang dyan ang dagdag na Tulfo, dagdag na Cayetano at posibleng dagdag na Villar o kapalit lang nung palabas na Villar. Himayin natin ang mga posibleng dynamic ng susunod na Senado bukod kay Ms. Malu Tiquia. Kasama pa rin natin si Ma'am Malu. Makakasama rin natin ngayon ang Director ng Center for Local and Regional Governance at Assistant Professor ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance, NCPAG, Dr. Reginald Ugadan. Good morning, sir. Good morning. And thank you for staying with us. Go ahead, Ito sir. po ang ating matrix. Ang tanong kasi kung sino pupunta saan. Again, we're talking about possibilities. In politics, nothing is ever set in stone. So these are possibilities given maybe their political history, their past alliances, their present alliances, and their potentially future alliances. Ito po yung ating tropa ng mga holdover senators. Ito yung mga mukhang pasok so far with what? 70+% relative to vote in. So ito yung mga malamang napapasok. Ang tanong kasi, anong magiging political alignment sa Senado? Pero this is in the context, let's put it in the context of impeachment. Kasi it's the elephant in the room. Impeachment is going to come whether Totoo yan. Everything is about impeachment. And honestly, this election is Marcos versus Duterte. This election is Marcos versus Duterte. Itong 2028, dahil pumasok itong mga dilawan, hindi na natin alam. It may not be like that anymore. Kasi ngayon talaga, even though these two families are not really fighting head-on in terms of position dito sa Senado, alam natin na administration versus the Dutertes ito. Yung pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ICC plus yung impeachment kay VP Sara, yun talaga ang pinakamalaking magiging trabaho at desisyon nung I think 20th Congress. At pagpasok nila, yun ang una nilang gagawin. Diba? Pag-resume ng Junto nga eh. So dito natin ilalagay inyong pananaw na malamang will be for conviction because this is under the administration. Dito yung mga against conviction. This is the middle ground. Parang kung hindi tayo sigurado kung saan, maaaring dito ilagay, o maaaring magbagong isip, o maaaring namamangka sa dalawang ilog na hindi naman kakaiba sa politika. Who do we want to start with? Yung mga holdovers o yung mga... Simulan natin sa holdover senators. Sige. Okay, ako muna. Siyempre si Senate President Chis Escudero. Palagay ko sa admin. Tama? Sa antay. Yes, tama. Dahil makasara Duterte, tama po ba? Hindi, at saka may shared sila yung sa tatay niya. Hindi makasara, tanga. Pares impeachment, na-impeach yung tatay niyan eh. Siyempre, ayaw niyan sa impeachment. Ingot naman itong reporter na to. Lahat kayo, puro Sara, makasara.
Tangang pucho. na na-impeach. Ayaw, si Okay. Si At Tanginan to tanga. Nag-aral ka, di mo alam yan. Balik ka na sa eskwela. About Cayetanos. Sa anti-admin. Sa antay yan. Anti-admin. Okay. Sir, ako gumagawa. Tatlo lang kailangan para ma-quit. Walo. Nine. At least Ngayon, nine. nagdagdag. Doon sa yes, sa yes, anim na yes, papasok na yes. mukhang pro... Kaya nga, ano, ang lalabas pro- dyan, baka hindi matuloy ang impeachment na yan. Ikaw na to. Sige. Oh, dalawain ko na kasi to seatmates to eh. Saan natin nilalagay yan? Sa antay yan. Aantay pa rin. Okay. Dahil ba natanggal si Senate President Mig Zubiri sa Well, panahon na... Katropa ni Migsi ang Yes, tama. Ito, Tanga talaga. Magkapatid si Jinggoy at saka si JB. Parehas nilang tatay si Era, parehas na na-impeach. Tanga ka ba? Eh di kung ano yung magiging rason ni Jinggoy, yun din ang rason ni JB. Ayun to reporter na to. Pinagliyata to sa... Pinagliyata to sa taho. at saka si Magalit Villanueva. Si Villanueva parang magsuswing for me eh. Hindi ko pa siya Ako sa masyadong, yes. Oh. Saan natin siya What if ilalagay? we put him muna dito? Dito Oh, muna. sige. Para lang meron Go ahead, tayong sir. flexibility. Oh. Sa Go Ate ahead, Joel, ito? Yes. Lagyan natin sa swing. At least may flexibility lang tayo na pwedeng pumana dito, pwedeng pumana dito. Ito, Controversy dito. clear. Yan. Yes, Kasi clear may yan. sagutan tong dalawang tong diba? VP Sara at Senator Si Lisa. Lorenz swing. Traditionally, always in the swing. Meaning, ano ibig mo sabihin dyan, Ma'am Malu? Ay, bahala na kayong mag... Oh, ito yan, malinaw ay, to. talaga doon. Malinaw ang Senator Robin Padilla na makasara. Tama ba? Yes. Ito, Oh, paano yan? dito. Clear. Sa admin. Oo. Sa admin. Bakit? Kasi nanalo siya under the admin, tapos, ano yan, para na silang pinagsasabong For ni the VP. 2028. Oo. At saka, kung may papasok na kapatid, sa tingin ko sila yung magkapatid na gusto magkahiwalay. Magkahiwalay. Correct. Villiers. Yan, doon, Doon, syempre. of course. Syempre naman. After the Si political Migs, ad. dyan, sa anti-admin. Uy, nakakailan na tayo dito. Oo nga. Dito na. Oh, ito na. O, isa Diba? na. O, dito na tayo. Possible winners. Go ahead, sir. So, yan. Take it away. Oh, si Bongo ba? Of course. Tatanong ko pa to, Oo, hindi na. hindi na yan. Si Ed Lingaw dahil kumbaga yung numbers na kailangan lang ni VP Sara para ma-acquit, doon pa lang sa mga nakaupong senador, almost nakuha na kagad yung numbers. Eh paano pa yung mga papasok pa ng mga newly elected? So may punto yung sinasabi rito ni Maludigia na mukhang hindi matutuloy yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Plus pa yung yung COA report. Kasi doon binagbasihan yung impeachment complaint eh. Kung yung COA nagbigay ng sagot na wala naman talagang nalustay na pera yung confidential ni VP Sara, plus yung numbers na hawak ngayon sa current Senate na mga senador, plus yung dadagdag, ay mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit na matutuloy yung impeachment. So, malamang sa malamang iiyak yung mga gustong-gustong ma-impeach, lalo-lalo si Romualdez na nagpaplano maging presidente, mukhang malabong matuloy yung kanyang pangarap. Hindi na yan Syempre, lagay mo na yan. kaduda-duda. Oh, may 8 ka na. Oh. Yan. Si Bato. Si Bato. Ilagay ko na yung obvious na muna. Sureball kung Si saan. Marcoleta. Marcoleta. Si Marcoleta to. Aimee. Tsaka si Aimee. Si Aimee. Si Camille. Si Camille. Yan. Teka muna, ilan na yan? 1, 3, 6, 9, 12 na. Yan. So, kung makikita mo, simula pa lang, alam mo na yung pwedeng maging output ng impeachment ni VP Sara. So, in terms of PDP, yung interest natin na hindi ma-impeach si VP Sara, mukhang magtatagumpay tayo doon. Yun naman ang importante sa atin eh. Kay Pastor Apollo Kibuloy, yun din naman ang importante eh. Hindi ma-impeach si VP Sara. Para sa 2028, meron tayong pag-asa na magkaroon ng magandang kandidato na alam natin na leader talaga, di ba? No, leader